Ipinaliwanag ng isang dating kadre ng CPP, NPA, NDF ang dahilan kung bakit hindi magtatagumpay ang anumang pakikipag-usap ng pamahalaan sa CPP, NPA, NDF gamit ang peace talks. Si MJ Mondihar sa detalye ng balita. Tahimik ang Metro Manila sa ika-55 taong pagkabuo ng Communist Party of the Philippines o CPP. Kaya ang mga lugar kung saan madalas sila nagrarally, tahimik sa CPP anniversary. Dito sa Benjola Arc sa Maynila, ang karaniwang takbuhan ng mga komunista tuwing meron sila mga rally o mga pagreklamo laban sa pamahalaan. Pero ngayong taon, kahit anibersaryo man ng kanilang CPP, walang ganap o wala silang mga rally. Nagdeklara ng 2 araw na unilateral ceasefire ang CPP sa lahat ng mga unit ng armed wing nito ng New People's Army. Sa deklarasyon, sinimulan nito ang naturang tigil putukan pasado alas 12:01 ng madaling araw, December 25, hanggang alas 11:59 ng gabi, December 26. Pero ayon sa dating kadre na si Ka Eric, hindi dapat paniwalaan ang mga taktikang ito ng CPP, NPA, NDF, lalo na dapat hindi ito pagkatiwalaan ng pamahalaan sa tinatawag na exploration talks. Kasabay ng pagkwestiyon sa sinseridad ng grupong deklaradong terorista ng pamahalaan. Saan natin dadalhin ang usapang pangkapayapaan? Exploratory talks man o kaya actual terms of peace talks kapag wala pong disarmament, demobilization, and reintegration at dismantling of the NPA, delikado po ang perspective na yan. Tiin ni Celis na kung sincero ang CPP sa peace talks ay dapat nitong lusawin ang armed wing na NPA. Ang NPA na kumitil sa buhay ng libu-libong sibilyan at mga kawal ng pamahalaan. Ulitin ko, hanggat hindi po nagkakaroon ng categorical declaration ang Communist Party of the Philippines na bibitawan at bubuwagin at lalansagin nila ang NPA, napakadelikado po ang mga pag-uusap na walang balangkas ng totoong kapayapaan. Para naman sa mga retiradong PA Mayor, kalokohan ang exploratory talks ng administrasyon. Sa panayam ng SMNI News, sinabi ni retired Army Captain at Scout Ranger Dado Enrique na hindi na dapat pagbigyan pa ang mga salot na Communist Terrorist Group. I understand where the President and all these congressmen are coming from. Let's give peace a chance. Laging ganon, no? Pero ako, paninindigan ko, we have come to a point na from 25,000 na armed regulars, panahon pa nila Cory Ramos, and then it's now down to 1,800, I think that's the figure, 1,800 regulars. At marami na sumuko by the thousands. So, peace talks, okay yung exploratory talks, is a stupid thing to do. Saad niya, naandyan naman raw ang NTF-ELCAC, dala ang good governance bilang panapos sa mga kalaban ng gobyerno. At mula noon sa kanilang panahon hanggang ngayon, wala raw saysayang makipag-usap sa mga ito. Teka muna, ang dami nang namatay dyan. Ang daming nasayang na buhay dyan. Yung iba namin mga kasamaan, patay. Hindi nakatikim ng pagtanda, 22 anyos, patay. Yung mga bata na naging biktima niyan, patay. Ano gusto pa ba natin dagdagan? Tapusin na natin. Isa lamang si Enrique sa libu-libong PMA upperclassmen na kumundi na sa mga negosasyon sa mga kaliwa. Sa kasalukuyan, mismong si Vice President Sara Duterte na ang nagsabi na walang mapapala ang gobyerno sa pagkikipag-usap sa mga ito. Mga kababayan, gusto kong malaman ninyo na ang tanging layunin ng CPP, NPA at NDFP ay sirain ang pundasyon ng ating demokrasya, pabagsakin ang mga institusyon ng pamahalaan at kaladkarin tayo sa kahirapan, kaguluhan at kawalan ng hustisya. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, SMNI News.